Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nakauwi na sina Catriona sa rest house. Masaya pa silang nagkukulitan ni Nanay Tess habang papasok sa loob ng bahay. Biglang naputol ang malakas sa tawa ng dalaga na makita niya si Tristan. "Where have you been?" Bungad na tanong ni Tristan, walang kangiti-ngiti habang nakatitig sa kanya. "Ha? Naipasyal ako ni Nanay Tess at Tatay Mel sa Matabungkay Beach," sagot niya. Pilit nang hiningitian nito. Napalunok si Catriona nang makitang madilim na titig ni Tristan. "Iho, ipinisyal lang namin si Catriona, palagi na lang siyang mag-isa dito sa bahay. Paminsan-minsan nakakalanghap naman ng sariwang hangin itong asawa mo. Galing sa labas." Sabat na pagtatanggol ni Nanay Tess sa dalaga. Bumaba ang tingin ni Catriona sa kuyom na kamao ni Tristan. "Nay, ang sa akin lang, sana nagpapaalam siya kung saan siya nagpupunta. Para hindi ako nagugulat na wala siya dito sa bahay kapag uuwi ako," may diing sabi ng binata. "Maaga pa naman Tristan, 6:00 pa lang ng gabi. Lumabas ako kasama na sina Nanay at Tatay. Hindi kung sino-sinong kasama ko." Giit niya na hindi na iwasang magtaas ng boses. Nilapitan siya ni Nanay Tess at tinawakan sa braso. "Anak, kalma ka lang. Ako nang kakausap sa asawa mo. Tutal, kami naman ni Mel ang may kasalanan kung bakit ka lumabas ng bahay," sabi ni Nanay Tess na pinipilit na pakalmahin siya. Marahas na napabuga ng hangin si Tristan. Napaiwas to ng tingin sa kanila saka tumalikod. "Ako na pong bahala dito, Nanay Tess. Sige na po, umuwi na kayo ni Tatay," giit ni Catriona taboy niya sa mag-asawa. "Anak, kung ano man ang mangyari, alam mo kung sinong pupuntahan mo." "Opo, wag po kayo mag-alala sa akin," paninigurado ni Catriona. Napadakong tingin nila kay Tristan na nakatalikod pa rin sa kanila. Bumuntong hininga si Nanay Tess, saka muling bumaling ng tingin sa kanya. "Magpapaalam na kami ng Tatay Mel mo, basta Catriona," sabi pa nito na napapatiimbagang habang sumusulyap kay Tristan. Tumangon na lang si Catriona sa matanda. Galit din ito dahil sa bungad ni Tristan sa kanila. Parang sumusobra na to, masyado siyang minamanduhan at kailangan bawat galaw niya ay alam nito. "Pwede ka nang humarap, umalis na sila," sabi ni Catriona sa binata. "Ngayon mo sabihin sa akin lahat ng gusto mong sabihin, Tristan." Humarap si Tristan sa kanya. "I'm sorry. Uminit ulit ang ulo ko dahil hindi kita nakita kanina pag-uwi ko. I become crazy as hell." Sigaw na nito. That's his nature, and palagi nakasigaw at parating galit. Pero hindi siya nasindak sa malakas na sigaw ng binata. Nagkaroon siya ng tapang noong mailabas niyang galit sa dibdib. "Bakit ka ba ganyan, Tristan? Ilang araw mo na ba akong binabaliwala sa tuwing nandito ka sa bahay? Hindi na tayo nakikita sa gabi na nga lang kita nakikita pero palagi mo akong tinatalikuran. Wala akong ibang ginagawa sa bahay mo, kundi ang hintayin ka. Kailan mo ako naitrato ng tama? Alam mo bang nakakasakit ka na? Ang sakit-sakit na." Pero wala akong magawa dahil meron tayong kasunduan. Gusto niyang siya lamang ang magsasalita at makikinig lang si Tristan sa kanya. Hindi nakakasingit ang binata sa gustong sabihin. "Sawang-sawa na akong ginagamit mo kapag gusto mo lang. Kung hindi mo ko kayang pahalagahan, pwede bang palayain mo na lang ako? Now, tapos na akong magsalita. Pwede mo na akong saktan o murahin." Lalalaki ang mga mata ni Tristan. Wala siyang nasabi. "Ano? Wala ka nang masabi? Kanina galit na galit ka sa akin." Nakatitig lang si Tristan sa kanya. Sa inis niya ay nag-walk out si Catriona. "Catriona, come back here. We're not finished talking." Narinig ng dalagang sigaw ni Tristan. Ngunit hindi niya yun pinansin. Dire-diretso lang siyang pumasok sa kwarto nilang binata. Pagkapasok niya kagad siyang lumapit sa cabinet. Kinuha niyang maleta at isa-isang nilagay ang kanyang mga damit sa loob. Bago pa niya maisara ang zipper ng maleta, isang kamay ang pumigil dito, napalingon siya. Si Tristan. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit habang nakatitig sa kanya. "Sa tingin mo, makakaalis ka?" Mahina pero matigas ang boses ng binata. "Hayaan mo na lang ako, Tristan. Tutal, matatapos ng kontrata natin. Pwede mo na sigurong ibalato sa akin ng mga natitirang araw. Gusto ko nang makaalis sa poder mo. Gusto ko nang maging malaya sa'yo." Umiiyak na pakiusap niya. Kinuha ni Tristan ang maleta ni Catriona at walang pakundangang sinabi ang lahat ng mga damit niya sa sahig.
Galit na galit itong lumapit sa kanya at mariing hinawakan ng kanyang panga. I will not let you. Hindi pa tapos ang kontrata, kaya dito ka lang sa bahay ko. Hindi ka aalis. Bulyaw nito sa kanya bago siya marahas na binitawan. Galit na lumabas si Tristan ng kwarto at padabog na sinara ang pinto. Lumikha ito ng malakas na ingay. Magkahiwalay ng kwarto sina Tristan at Catriona. Walang tigil ng pag-iyak ng dalaga habang nakahiga sa kama. Pinunasan ni Catriona ang mga luha niya at umupo sa kama. Isinandal ang likod sa headboard. Iyak-iyak ka. Di ba ginusto mo to? Bulalas niya. Mahal mo eh. Eh di magtiis ka. Dagdag niya pa. Parang hirap-hirap ng mahalin ni Tristan. Hindi niya nakaya pero nagtitiis pa rin siya. Napabuntong hininga si Catriona at napatingin sa kisame. Pakiramdam niya ay parang siya na lang ang lumalaban para sa kanila. Bakit ba hindi niya ako kayang mahalin ng buo? Hinila niya ang kumot at niyakap yon ng mahigpit. Pilit na pinipigilan ang muling pagpatak ng luha. Pero kahit na anong gawin niya, hindi niya may tatangging masakit. Mahal niya si Tristan, pero hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya makakapaghintay. Nasa hapag si Catriona, nakaalis na si Tristan. Hindi na naman sila nagkita bago to pumasok sa trabaho. Namumugto ang kanyang mga mata dahil sa kakaiyak. Catriona, sinabi ko nang mahalin mo si Tristan, pero hindi ko naman sinabi na magpakamartir ka. Kahit na amo namin si Mel ang batang yan, hindi namin kukonsintihin ang ginagawa niya sa'yo. Sabi ni Nanay Tess na nilapag ang tinimplang kape para sa dalaga. Ano po bang dapat kong gawin, Nay? Ulila na po kami ni Celestine. Wala pong sumusuporta sa aming dalawa. Kung hindi ako lang. Gusto ko pang mabuhay ang kapatid ko. Muli na namang pumatak ang luha ni Catriona. Uminom ka ng kape para mainitan ang sikmura mo. Huwag mo kalimutang mahalin ang sarili mo, anak. Alam kong mahirap ang lahat. Ang dami mong pinagdaanan sa buhay. Magpakatatag ka pa kung gusto mong manatili pa rin sa buhay ni Tristan. Kaya pa ba niya? Gusto niyang kayanin dahil mahal niya si Tristan. Pero konti na lang malapit na siyang bumitaw. Hawak ni Tristan ang isang kamay ng anak niya habang naglalakad sila sa lobby ng Lumina Essence. Galing sila sa mall. Pinamili niya ng mga bagong damit ang kanyang anak. Good afternoon, sir. Anak niyo? Tanong sa kanya ng isang empleyado niya. Yes, she's Mariska Hill. Pakilala niya sa kanyang anak. Gusto niyang papalitan ng last name ng bata. Dapat ay maging Hill na ito sa lalong madaling panahon. Nagbulungan ng mga empleyado niya na nakarinig. Wala naman siyang pakialam kung malaman ng lahat na may anak siya. Hindi niya itatago si Mariska sa lahat. Balak na rin pala niyang dalhin sa mansyon ito at ipalola sa parents niya. Ang cute po na anak ninyo, sir. Komento ng isang employee niya. Malawak lang niya itong nilitian. Where is the mother of your daughter, sir? Usisa pa ng isa. She's also here. Nasa office ko siya. Kilala niyo siya? Walang takot na sagot ni Tristan. Napamaang ang kanyang empleyado. Nalalaki ang kanyang mga mata sa gulat. Oh, you mean, nagkabalikan kayo, sir? Isa pang tanong nito. Mabilis na umini si Tristan habang nangingiti. Para kang taga-media kung makapagtanong. Biro niya. I will organize a party at our house at lahat kayo invited. I want to introduce my daughter to all of you. Nagpalakpakan ng mga empleyado at natuwa sa sinabi ng kanilang amo. Pumasok na sina Tristan at Mariska sa executive lift. Kumaway na may kasamang ngiti ang kanyang mga taong nakatingin dito. Binuhat ni Tristan si Mariska. Did you enjoy shopping at the mall today? Yes po, Papa. Ang dami po ninyong pinamiling damit ko. May factory po ba kayo ng mga damit? Sagot ng anak niya. Natawa si Tristan sa huling tinura ng anak. Papa will buy everything you want. Thank you po, Papa. Matamis ang ngiti ng bata na pasasalamat at niyakap ang mumunting mga braso sa leeg niya. Pagkapasok nila sa office niya ay nandun si Madeline, nakaupo sa sofa at ninihintay silang mag-ama. Mama! Tawag ng anak niya sa ina nito at nagpababa. Tumakbo itong lumapit kay Madeline. Saan na naman kayo nagpuntang mag-ama? Magiliw na tanong ni Madeline. Sa mall po, Mama. Ang dami ko na pong dress. Kitang saya sa mata ni Mariska habang nagkukwento. Pumunta si Tristan sa kanyang swivel chair at naupo. Baka gusto ninyo na muna magpahinga. Doon na muna kay Madeline ng anak natin sa kwarto. Mamaya pa ako matatapos sa trabaho ko. Napabaling si Madeline sa kanya. Uuwi na muna kami ni Mariska. Sa bahay ka na lang namin hihintayin.
Gusto ko sanang ipakilala si Mariska kay mommy at daddy. And I want it to be tonight. After that, I want to organize a party for all my employees para maipakilala ko rin sa lahat ng anak natin. Paalam niya kay Madeline. Okay lang, Tristan. Kung yun ang pasya mo, masaya nga ako sa gagawin mo. Thank you sa pagmamahal mo kay Mariska, sabi ng dalaga na maiiyak na. Anak natin siya, Madeline. Isa siyang Yale, kaya nararapat na ibigay kong dapat na makuha niya. Naglalagay si Madeline ng makeup sa kanyang mukha, nakabihis na siya ng isang simpleng black dress. Nabihisan na niya si Mariska at nasa sala na ito't naghihintay sa kanya. Napalingon siya sa pintuan ng may kumatok. Bukas po yan. Bumukas ang pinto at pumasok ang papa niya sa loob ng kwarto niya. Tapos ka na ba? Nandiyan na si Tristan sa labas. Nakikipaglaro na nga kay Mariska. Giit ng papa niya. Malapit na po akong matapos, papa. Umupo si Hiner sa malait na sofa, pinagmasdan ng kanyang anak. Masaya ako makita na nagiging maayos ang pagsasama niyo ni Tristan. Kita ko sa mukha mo kung gaano ka kaligaya, anak. Napatigil si Madeline. Kung na pong meron kami ni Tristan, ay kontento na po ko at hanggang doon lang po. Ayoko pong umasa na kasama ko sa lahat ng ibinibigay niya sa anak namin. Ang importante lang po ay maligaya ng anak namin. Tama yan, Madeline. Ang mahalaga yung anak ninyong dalawa. Makakatagpo ka pa rin ng lalaking totoong magmamahal sa'yo, sabi ng papa niya. Tayo na po sa labas, baka nainip na pong mag-ama, aya ni Madeline sa ama. Pinauna niya siya ng papa na makalabas ng kwarto at na makarating sila sa sala, ay unang bumungad sa kanya si Tristan. Hindi pa rin nagbabagong kagapuhan ng dating nobyo. Narealize niya na sinayang lang niya ang isang katulad ni Tristan. Huli na para magsisi, pero tanggap naman ni Madeline ang lahat. Ready ka na? Untag ni Tristan na mapatingin sa kanya. Tumango si Madeline bilang sagot. Let's go. Dagdag pa nito, karga ni Tristan ang anak niya sa kanya hinawakan ng kamay. Ni Madeline at nilagay yon sa kanyang braso. Natigilan ng dalaga sa ginawa niya bago dahan-dahang napaangat ang tingin sa kanyang mukha. Nang huminto ang kotse niya sa tapat ng kondo, ay pinasok niya si Mariska sa passenger seat habang si Madeline ay sa unahan. Nagalangan pang dalaga na pumasok sa loob. Hindi mo naman gusto na magmukha akong driver kung pareho kayo sa passenger seat ng anak natin. Tudyo ni Tristan. Mahinang tumawa si Madeline sa sinabi niya at umupo na rin to sa katabi ng driver seats. Mga 15 minutos ang biniyahe nila papunta sa mansyon ng mga Hale. Sandali, Tristan, kinakabahan ako. Matagal din akong hindi nakita ng pamilya mo. Parang sobrang ninenervyos ako. Pigil ni Madeline sa kanya. Napalingon siya sa dalagang hindi mapakali sa kanyang tabi. Ano ka ba? Hanggang ngayon hindi pa rin nagbabagong pagtingin sa'yo ni mommy. Palagi ka pa rin niyang hinahanap sa akin, kaya huwag kang kabahan. Pagpapalakas ng loob ni Tristan sa dalaga. Oh, by the way, you're gorgeous. Puri niya kay Madeline. Pansin niyang biglang pamumula ng pisngi ng dalaga, hindi na itago ng makeup nito sa mukha. Lumabas na ng kotse si Tristan at umikot sa pwesto ni Madeline para pagbuksan ito ng pinto. Nilahad pa niyang kamay niya sa dalaga. Nang makalabas si Madeline ay sinunod niyang kuhanin ng anak sa passenger. Papa, pababa na lang po ako, sabi ng anak niya. Ibinaba niya si Mariska at hinawakan ng kamay habang sa kabilang braso niya. Nakaangklang kamay ni Madeline. Naglakad silang tatlo sa mababang entrada ng mansyon ng mga Hale. Nagdingalinga si Mariska sa sobrang humahanga sa ganda na dinadaanan nila. Ang laki po pala ng bahay niyo, Papa. Hindi sa akin yan, sa lolo at lola mong mansyon, sabi ni Tristan. Papasok na sila sa mansyon, may nakasulubong silang katulong. Sir Tristan, tawag sa pangalan niya nakatulong sa mansyon. Nandito ba ni mommy at daddy? Opo sir, sandali po't tatawagan ko sila. Sagot ng kasambahay, pero bago pa ito umalis ay sumulyap na muna sa batang kasama niya at sa babaeng katabi niya. Let's have a seat. Alok ni Tristan sa kanyang mag-ina habang hinihintay nilang parents niya. Nasa tabi niyang anak habang nasa isang sofa naman malapit si Tristan. Si Madeline, nang mapalingon siya sa hagdan at nakitang parents niya na pababa ng hagdan. Tristan, what a surprise! Bungad na tanong ng mommy niya. Tumayo siya at lumapit sa ina para humalik sa pisngi at ama. Napabaling ang tingin ng mommy niya sa batang nakaupo. Saka muling bumalik ang tingin sa kanya na nagtataka. Nanlalaki ang mga mata nito, hindi rin nagtataka si Madeline na magsalita. Wait, whose child is this? Tanong ng mommy niya sa kanya. Binigyan lang niya na makahulog ang tingin ng ina.
Anong nangyayari? Hysterical na tanong nito. Napadakong tingin ng ina sa daddy niya. Dante, what is the meaning of this? Napakibit-balikat na lang ang ama, maging ito ay walang kaalam-alam. Tita, sambit ni Madeline. Doon natingin ang ina. Madeline, is that you? Hindi ito makapaniwala sa nakikita sa kanyang harapan. Tumango ang dalaga. Oh my God! Madeline, ikaw nga iha! Nabibiglang sambit ng ina ni Tristan. Nilapitan nito ang dalaga, hinalikan sa pisngi, sa kaniyakap ng mahigpit. Ang tagal nating hindi nakita, sabi pa nito nang bahagya siyang bitawan ni Madeline. Pero nanatiling nakahawak sa braso nito, waring ayaw pang bumitaw. Oo nga po tita, 7 years din tayong hindi nakita. Nahiya pang itinasagot ni Madeline. Napabaling ang tingin ng ina kay Tristan at ngumiti ng malapad. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagulantang siya sa narinig. Mom, tumikim si Tristan, halatang may kaba. I want you to meet my daughter. Saglit na katahimikan, halatang hindi agad na-absorb ng inang sinabi. Daughter? Nahutal nitong tanong, tila hindi makapaniwala sa pakilala niya sa bata nilang kasama ni Madeline. Anak po namin ni Madeline, si Mariska. Buong tapang nadugtong ni Tristan. Nanlalaki ang mata ng kanyang ina at unti-unting napaawang ang bibig. Ilang saglit siyang natigilan at tila nag-alinlangang maniwala sa sinabi niya. Hanggang sa bigla na lang dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Lumina, honey, malambing na tawag ng kanyang ama sa asawa nitong tila natulala. Dante, do you hear that? Halos pabulong ngunit nanginig ang boses na sambit ng kanyang ina. May apo na tayo. Our first kay Tristan. Oh my! I just can't believe this! Napahawak to sa ulo. Parang hindi alam kung matutuwa o matutunaw sa sobrang emosyon. Niyakap siya ng daddy ni Tristan, pinapatahan at hinahagod ang likod nito. This is what you wish for, Lumina. Nangyari na, nakangiting sabi nito. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. May hinang sambit ng kanyang mommy. Nilapitan ng kanyang ina si Mariska. Hinawakan ng kamay nito at niyakap ng mahigpit. Apo, I'm your lola. Humihikbing sabi ng kanyang ina matapos yakapin ang anak niya. Marahang hinaplos ni Mariska ang mukha ng kanyang mommy. Dama ang init ng luha nito. Don't cry po, lola. Hug ko po kayo ulit para tatahan na po kayo. Sabi ng inosente si Mariska. Ngumiti ang mommy niya habang patuloy na tumutulong luha nito sa mata. Tayo na sa dining kumain. Buti nang paluto ko ng special na dinner ngayong gabi. Hindi maalis ang masayang ngiti sa labi ng mommy niya na inaya na sila sa dining. Kusa nang humawak si Mariska sa kamay ng ina at daddy niya, saka naglakad sila papunta sa dining area. Sina Tristan at Madeline ay magkasabay na sumunod. Nasa dining na sila. Nangingiti si Tristan dahil halos ayaw na ng mommy niya na ihiwalay sa kanyang apo. Panay ang bigay ng pagkain sa bata. Tinalingan ni Tristan si Madeline na katabi niya sa upuan. Pansin niya na kaunti lang kinain at parang tapos na. Get some, nailang ka ba na, mommy? Untag niya, tipid na ngumiti si Madeline. Medyo lang, matagal kami hindi nakita ni tita. Siyempre nakakailang kapag ganito. I know my mistakes to you and I regretted everything. I wish that I had never done that to you. Nangilid ang mga luha nito sa mata. Hinawakan ni Tristan ang kamay ng dalaga. That's in the past. Huwag na nating ibalik. Ang importante, everything is fine now. I know pero hindi ganun kadali, Tristan. Mahina nitong sabi. Kahit na anong pilit kong kalimutan. Bumabalik pa rin lahat. Napabuntong hininga si Tristan, halatang hindi alam kung paano siya aaluin. Then, let me help you. Aniya, puno ng determinasyon. Hindi mo kailangang haraping mag-isa. What do you mean, Tristan? Nagtatanong ang mga mata ni Madeline sa kanya. Napatitig sila sa mata ng isa't isa, pero biglang naputol ang pagtitigan nila dahil sa malakas sa pagtikim ng ina. Sabay silang napalingon ni Madeline. May namumuong ngiti ito sa labi. When will you plan the wedding, Tristan? Tanong ng kanyang ina. Aba, malaki na itong apo ninyo. Dapat may ikasal na kayo. Napamulagat si Tristan. Mom, sabi niya na napapailing. Hindi niya alam kung paano sasagutin ng ina, lalo na't hindi pa man siya handa sa ganitong usapan. Why? Biglang tanong ng mommy niya na bahagyang nagtaas ng boses. Binalingan nito ang asawa. Dante, explain to your son that marriage is important when having a child. Ayoko maging illegitimate ang unang apo ko. Mariing sabi nito.
Napasimangot ang ina sa sinabi ng daddy niya. Lumina, let them decide. Total na sa tamang edad na silang pareho. If they have a child together, hindi naman ibig sabihin na kailangang kasal agad. Sabat ng kanyang ama. Buti na lang at inunahan siya ng ama niya, napatawad na niya si Madeline sa kasalanan nito sa kanya, pero hindi ibig sabihin ay babalik na siya sa buhay nito. Gusto lang niyang ipakilalang anak niya sa kanyang mga magulang, hindi para magpakasal. And what about Catriona? He loves her. Nasasaktan man niyang damdamin nito, mahal pa rin niya ito at hindi niya iiwan. Oops, mukhang late na ako. May family gathering pala dito. Hindi ako nasabihan. Bungad ni Darius sa kanila. Napabaling ang tingin niya kay Madeline. Napansin niya hindi ito komportable sa presensya ng kapatid. Saan ka ba nagpupunta, Darius? Palagi kang wala sa bahay. Angil ng mommy niya sa kapatid. Walang pakialam si Darius sa pagtaas ng boses ng mommy nila. Naupo ito sa katabi ng ama. Katapat nito si Madeline. Wala nga siyang nalalamang balita tungkol kay Darius. Mukhang nanahimik ang kanyang kapatid dahil sa pagbawi niya ng Lumina. Napayuko si Madeline dahil sa matamang pagtitig ng kapatid. Darius, I want you to meet my daughter, Mariska. Pakilala niya sa kanyang anak sa bunsong kapatid. Parang hindi niya nakitaan si Darius ng pagkagulat sa mukha nito ng makilalang anak. Yeah, alam ko. Kalat na kalat sa buong Lumina Essence na may anak ka na, Kuya Tristan. How could I not know? Ako mismo nagsabi sa kanila. Gusto kong malaman nilang lahat na may anak na ako. I don't want to hide my own daughter. Matapang na sabi ni Tristan. Tumaas ang sulok ng labi ng kapatid. That's a good attitude. Proud and full of determination. Pero wala ka na bang ibang tinatago, kuya? Natigilan si Tristan. Sa tono ng pananalita nito'y parang may alam ito sa kanya. Hindi na rin naman siya magtataka doon. Dahil ito ang may pakana kung bakit magkasama sila ni Catriona sa rest house. Anong ibig mo sabihin, Darius? Tanong niya na may nagbabadyang babala sa tono ng boses. Napakibit ng kanyang balikat si Darius. Wala lang, nasabi ko lang, anito't nagsimula ng kumain. Pinagmasdan ni Tristan ang kilos ng kapatid. Hindi niya alam na magkakilala sina Catriona at ang kapatid niya. Nagpupunta pala ito sa Noir, kung saan nagtatrabahong dalaga. So any plans of getting married? Magkabalikan na ba kayong dalawa for the sake of your daughter? Bakit hindi mo nalang balikan si Madeline, Kuya Tristan? She will be a good mother to your future kids. I know that. Ani Darius, may bahagyang panguuyam sa tono. Wala yan sa plano, Darius. Madeline and I are friends and we're co-parenting Mariska. Ang importante siyang inuuna namin. Hindi naman ako nawawala sa buhay nila and I take full responsibility for my daughter. Kaya hindi na kailangan magpakasal. Tumawa si Darius na may pang-aasar. Baka ayaw mo. Dahil may mahal kang iba. Natigilan si Tristan. Napatingin siya sa mga magulang niya at kay Madeline. Tila may gustong ipahiwatig ang kapatid niya. Kanina pa ito panay ang pasaring sa kanya. Darius, don't spoil our dinner. Dapat maging masaya tayo ngayon sa pagdating ni Mariska. Saway ng ama nila. I didn't do anything, Dad. I just want them to be happy. Happy family, right? I'm with Darius. He is correct. Kailangan na pakasalan ni Tristan si Madeline. Napakahaba na ng 7 taon na naghiwalay sila. Ang dami na nilang napatunayan sa relasyon nila. Siguro ito ng tamang panahon para magpakasal. Sigunda ng ina. Walang ganang napabuntong hininga si Tristan. Hindi naman ako nagkukulang sa anak ko. And about me and Madeline, we're just friends. Pagbibigay diin niya. Tama po si Tristan. Magkaibigan lang kami. Nagtutulong kami para ibigay ang mga kailangan ni Mariska at sobra-sobra pa nga ang ibinibigay niyang oras para sa anak namin. Giit ni Madeline sa kanila, parang nagalit ata ang mommy niya. No, hindi po pwede sa akin ang mga gusto ninyong dalawa. Ang apo ko ang pinag-uusapan natin. Mas sasaya siya kung magkasamang parehong parents niya. Pamimilit ng ina sa gusto, napahawak ng daddy niya sa kanyang sentido. Let's talk about this matter later, sabi ng ama bago siya binalingan. Tristan, don't go home. Dito mo na patulugin ang mag-ina sa mansyon para matapos na to. Ako ang magdedesisyon kung anong mas magandang gawin. Nagulat siya, bigla-biglang magsasabi ng gano'n ng ama. Hindi pwede, hindi sa ayaw niya magpakasal pero hindi sila pwede ni Madeline. Sumilay ang lihim ng ngiti sa labi ni Darius. Pagkatapos ng insidente sa dining area, pinatulog ni Madeline ng anak sa kwartong ibinigay sa kanila sa mansyon. Binilhan din siya ng mga
pamalit na damit para sa anak niya. Nagpalinga-linga siya sa buong kwarto. Mayaman talagang mga Hale, hindi maikakaila kahit sa bawat detalye na silid, pati mga kagamitan ay mukhang mamahalin. Malapad siyang napangiti. Hindi magtatagal, mapapabilang na siya sa mga Hale. Tinapunan niya ng tingin ng anak niyang mahimbing nang natutulog. Mariska Hale at Madeline Hale, bagay na bagay. Usal niya, masaya. Hindi naman pala mahirap kumbinsihin si Tristan, naisip niya. Ngayon, makukuha niya ng gusto niya. Noon pa niya pinangarap na mapabilang sa pamilya Hale, pero parang mailap si Tristan. Akala niya hindi to seryoso sa kanya at wala talagang balak na pakasalan siya. Kaya nga siya gumawa ng paraan para makuha si Darius. Pero mas malala si Darius dahil sex lang ang gusto nito sa kanya. Napatigil siya sa pagmumuni-muni nang may kumatok sa pinto. Agad siyang lumapit at umaasang si Tristan yon. Pagbukas niya, ang nakakaasar na mukha ni Darius ang bumungad sa kanya. Hi baby, miss me? Aniya, may malawak ng ngiting umabot pa sa mga mata. Napasinghap si Madeline sa biglaang pagtulak ni Darius sa kanya papasok sa loob ng kwarto. Kumalat ang takot sa kanyang mga mata, nilak ng binatang pinto at nakakagat-labing humarap sa kanya. Anong gagawin mo, Darius? Tanong niya at napaatras. Nakakilabot ang tingin ng binata. Ano mo'y kakainin siya ng buhay? Wala pa akong ginagawa sa'yo. Sagot nito. Hinawakan na palapulsuhan niya, tinatak siya papalapit. Huwag kang lalapit. Sisigaw ako. Sige. Nanginginig sa takot na babala niya. Tinaasan lang ni Madeline ang kilay habang umuupo sa maliit na sofa sa loob ng kwarto. You still haven't changed, Madeline. Mapagkunwari ka pa rin. Mapagpanggap ka pa. How did you do that? Habang uupo na cross-leg si Madeline at pinatong ang isang kamay sa hita. Ang alin, ikaw itong magaling magpanggap. Paano mo nagawa yun, Darius? Napaismid si Darius bago ngumiti ng malaki. Lumapit siya kay Madeline, dumukwang at marihinalikan siya sa labi. Same feathers, flock together, sabi ni Darius na may pang-aakit. Yeah, shit together. Malanding segunda naman ni Madeline. That's more, I like it. Titig na titig si Darius sa kanya habang hinuhubad isa-isang mga damit nito. Lumaban din siya ng titigan sa binata. Nakagat niyang pang ibabang labi habang hindi inalis sa mga mata sa binatang si Darius. Katulad ng kapatid nito, may ibubuga rin sa ganda ng katawan. Pero sa performance, mas magaling si Tristan. Nilapitan siya ng binata at naupo sa kanyang harapan. Napahawak si Madeline sa dalawang balikat ni Darius. Let it out, baby. Show me what you've got. Bulalas ni Darius. Malakas sa tili ni Madeline, mabilis siyang tinakpan ng bibig dahil sa kanyang walang kakundangang sigaw. Magigising ang anak niya at tsak na mabibitin silang dalawa ni Darius. Still good on squirting, ha? Komento ni Darius na pinupunasan ng gilid ng labi. Mahinang hinampas ni Madeline sa balikat ang binata. Lumabas ka na, baka makita ka nila dito. Taboy niya kay Darius. Hindi nila ako makikita, nasa library silang lahat. Saka ikaw nakaraos, ako hindi. Parang hindi ata ako papayag nun. Anito, may kumikislap na ideyang nabuo sa isip niya. Hinubad ni Madeline ang kanyang mga damit. Pagbibigyan niya si Darius. Anong nalalaman mo, Darius? Kanina habang kumakain tayo, may binabanggit ka. Napangiti ang binata sa kanya. You are wise, Madeline. Akala ko talaga mahal mo kapatid ko. Pero pera, yaman at pangalan lang palang gusto mo. Bakit hindi pa akong pakasalan mo? Si Tristan ang unang magmamana ng lahat sa inyo. Pangalawa ka lamang, Darius. Napatim ang binata at parang nawala to sa mood. Napailing-iling si Madeline. Patapusin mo muna ako. Baka magtampo. Sabi niya na hinawakan sa panga ang binata para iharap sa kanya. Alam ko na gusto mong makuha ang Lumina Essence. Ako naman syempre pera niyo at pangalan ng kailangan. Hindi natin yung tiyak at madaling makukuha. Patuloy niya. So, bakit hindi tayo maging partners? I will marry Tristan and you can take the Lumina Essence. Biglang lumiwanag ang mukha ni Darius. Pero parang mahirapan ka kay Kuya Tristan. May bagong mahal na yon. Kung dati, head over heels siya sa'yo. Ngayon doon sa bayaran niyang babae nagpapakatanga. Darius, parang hindi mo ko kilala. Hindi pa sila kasal. Kaya nga kung may ikakasal kami ni Tristan, walang habol ang babaeng yon. Gawan mo ng paraan para may ikasal kaming dalawa. Si Tristan, kaya niyang umangat kahit na walang Lumina Essence. Ikaw, mapuro lang utak mo. Hindi mo kayang lampasan ang kapatid mo.
Natahimik si Darius. Mas magaling ako sa kuya ko, Madeline. Pagmamayabang nasabi nito, tinawanan niya ang binata. Patunayan mo na mas magaling ka sa kuya Tristan mo. Sabay kindat niya dito. Mariin itong napatiim at hinila siya papalapit. Sinibasib ng halik ang labi niya. Tumugon siya at nagpalitan sila ng mga mainit na halik. Dahan-dahang inihiga siya ng binata sa carpeted na sahig. Paano tayo kapag ikinasal ka sa kapatid ko? Hindi na natin magagawang mga panakaw na ganito. Bulalas ni Darius. Di sulitin natin habang hindi pa kami kasal ni Tristan. Gusto ko ba rin makasama ka, Darius? Sagot niya. Mahal mo ba ako, Madeline? Biglang natanong nito. Hindi na importante ang mahal-mahal na yan. Nairitang sagot niya. Hindi na mahalagang totoong nararamdaman ng puso niya. Ang pagyaman niya, ang importante para sa kanya.